Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to pag-usapan ho natin, no? Tapos na ho tayo doon sa nangyari dyan sa House of Representatives. Tantanan ho muna natin yung mga kaganapan na yon. Wala naman hong mapapala ang sambayan ng Pilipino kaugnay doon sa mga pinag-uusapan nila doon. Ang makikinabang lang naman ho doon, walang iba kundi yung si Tambaluslos at yung kanyang mga aso dyan. Kanya-kanyang pagtulak ng interes, di ba? Pero meron ho silang common denominator, kaya ho talaga nila winawasak itong mga Duterte na to. Dahil pagka nakaupo itong si Vice President Sara sa Malacanang, may kalalagyan yung mga tambalusos na yan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin, usapang flood control kasi meron na naman papalapit na bagyo. Paano ba yan? Panibagong fact checker na naman. At itong si Jean Fajardo, sabihan mo kasi yung amo mo. Huwag masyadong bida-bida sa social media. Kesyo hindi daw hindi daw problema, kesyo hindi daw pwedeng ituring na mga adik yung gumagamit ng pinagbabawal na droga. Nagpapahaba lang daw ng oras. Ngayon, napasuho yung si Marbil, kaya naman itong si Jean Fajardo, todo depensa. Madam, lagyan mo ng ang tawag doon, yung burn cream. I-burn cream mo kasi nasunog yung amo mo eh. Tama ba naman sabihin mo yung mga bangag, hindi sila nagbabangag dahil mga addict sila? Tama ba naman sabihin mo yun? Mali yun. Nagbabangag sila kasi mga addict sila. Ganun lang naman nung kadalian. Pero bago natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Siyempre, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na batiin yung ating mga kababayan na nag-extra effort sa pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Mega love shoutout ho muna dito kay Just Me. Maraming salamat ho Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Salamat ho sa $5. May forever best president, my Tatay Diggs. God bless you always and your family. God bless my beloved country. Thank you, Lord. Thank you, madam. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Kung nasan man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. At dito kay Marimar, mega love shoutout, Marimar. Thank you ho sa napakatinding suporta nyo sa PH Update. Mag-ingat ho kayo. Kung nasaan man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Dito mga kababayan, mabilisan. Atakihin na ho natin itong mga punto de vista nitong si Jean Fajardo kaugnay doon sa mga pronouncement ng kanyang di natin malaman, bangag din ba amo mo? Oy, Jean Fajardo, bangag din ba itong si Marbil? Ito, nagtatanong ako dito bangag din ba siya? Kasi kung hindi problema yang na yan, kesyo meron pa daw economic aspect, bangag is bangag. Kaya malakas ho ang loob ng mga bangag na yan kasi kita nyo naman ho, napakatagal na nung hamon dito kay Marcos Jr. Mapahanggang sa ngayon, di pa rin ho siya tumatalima, di ba? Talagang yung mga bangag sa ating sa ating bansa, talagang dadami ho yan, no? Talagang hindi ho natin mapipigilan ng paglaganap ng mga drogista dahil yung mismong presidente ho natin hindi ho masagot yung hamon kaugnay doon sa tanong ng marami sa ating mga kababayan kung nagpupulburon nga ba siya o hindi. Ayan basta tandaan ninyo lang hindi adik ang gumagamit ng droga. Hindi ho sila mga adik. Lang ho sila, nagpapahaba ng oras para sa kanilang mga trabaho. Pero pagkatapos ho nilang magtrabaho, yung kanilang kinita doon sa kanilang mga trabaho, linalagay din ho nila sa droga. Pero hindi ho sila mga adik. Ganyan ho mag-isip ang ating Chief PNP. Ngayon magtataka kayo kung bakit napakaraming kriminalidad, napakatindi ng paglaganap ng illegal na droga. Dahil ho dyan sa mga ganyang klaseng pronouncement ng mga matataas na opisyal sa ating bansa. Yun ang katotohanan doon. Kahit paano pa ho natin pagbalik tarin yan, kahit paano natin i-sugarcoat yan, yan ho ang masaklap na katotohanan. Malakas ang loob ng mga bangag sa kadahilan ng mga bano ang nakaupo sa administrasyon na to. Pakinggan natin itong si Jean Fajardo. Madam, sige madam, bumanat ka madam. Pakinggan natin. Po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na it's a health problem, it's a economic problem. Loko-loko ka ba?
Bangag ka rin ba, Pahardo? Ha? Hindi. Alam mo, ang problema sa illegal na droga, law enforcement. Kahit paano nyo papaikot-ikutin yan, ang problema sa paglaganap niyan, hindi matutulis ang pangil ng batas, ha? Yung mga nagpapatupad ng batas. Batas marami tayo eh. Yung mga nagpapatupad ng batas, doon tayo sumasablay. Pagtakin mo, sasabihin mo sa mga drogista, hindi yan mga adik. Di ba? Hindi pwede sabihin yun. Dadami lalo yung mga bangag. Oh, huwag mo sabihin sa akin economic, huwag mo sabihin sa akin social. Hindi sabihin na health problem, mental. Hindi ho yun. Ang problema dito, walang magagamit yung mga yan kung hihigpitan nyo, kung aayusin nyo yung pagbabantay. Balita ho natin, ha? Balita ho natin na yung mga mismong PIDEA daw pinipigilan sa paghuli ng mga durugista. Di umano, pinipigilan na daw. O gaano ho ba katotoo yung mga bali-balita na yan sa social media at ang bayaran daw sa pagbili, sa pagbebenta ng ipinagbabawal na pulbur na yan via GCash. Ganyan daw ho sila katindi ngayon. GCash ang ginagamit. Tapos ilinalagay sa mga silog-silog. Nakikita nating nakapost pero hindi ho tayo baka alam ni PH. Hindi ano ho yan, isa ho tayo sa talagang umaano dyan sa ipinagbabawal na pulburo na yan. Galit ho tayo sa pulburo na yan. Tuloy na ho natin. Ito si Jean Pardo. Tuloy. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them Ano nga, wag nyo i-sugarcoat. Sino-sugarcoat nyo na naman social user, hindi drug dependent. Siguro yung utak mo napunta lahat sa nonal mo, sa totoo lang. Una sa lahat, di ka gagamit niyan kung di ka dependent dyan. Hindi ka magpapaulit-ulit na gagamit. Anak ng tokwa, kung ganito ang tayo ng ating PNP, wala na, uwian na ho kung ganito mag-isip ang mga nagpapatupad ng batas. Mali is mali. Meron tayong batas na bawal ang ipinagbabawal na gamot. Huwag niyong gamiting dahilan na yung hindi sila mga drug. Once na gumamit, dapat ulihin. Ganun yun. Huwag niyong palakasin ang loob ng mga makakarinig at makakapanood sa inyo. Hindi naman namin sinasabi dito na kinukonsinti niyo sila. Ang sinasabi namin dito, lumalakas ang loob nila dahil sa mga ganyan yung klaseng pronouncement. Tama, mali. Kasi kung kayo ngayon durugista, maririnig nyo to, pwede nyong gamitin dahilan. Ano lang ako, may problema lang ako. Nag-break lang kami nung jowa ko. Diba? Ganun lang ho yun, may problema ako sa pamilya. Pero hindi naman ako adik. Pero lagi ako nasa den, diba? Ganyan lumalakas ang loob ng mga durugista dahil sa mga ganyang klaseng pronouncement, ng mga nanunungkulan, ng mga opisyal dyan sa PNP. Tuloy. In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung work. Naniwala kayo, ganon? Naniwala ka, madam? Tagapagsalita ng PNP, sinususugan yung sinabi ng kanyang amo na si Romel Marbil. Just to extend their time sa trabaho. Loko-loko ka ba, ma'am? Kaya nga sa trabaho, di ba, nagpapadrug test tayo? Kayo ba dyan sa PNP, nagpapadrug test kayo? Baka nagpapahaba din kayo ng oras dyan. Magkakaproblema tayo dyan. Kung yung mga pulis nyo, okay din na magdroga? Okay din na magdroga sila? Kasi nagpapahaba ng oras. Mag-duty sila ng napakahaba. Naku, may problema tayo dyan. Kung ganyan ko yung mag-isip sa PNP, naku, lahat na lang ng sambayan ng Pilipino magiging bangag na hunyan. Dahilan nyo, yung mga nahuli niya kasi nagpapahaba lang ng oras para sa trabaho. Kayo ba, madam, di kayo nagpapahaba ng oras? Nagtatanong ako dito, working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP. Kahit paano nyo papabali-balik ta rin yan, napakalaking kabalbalan noong banat ng amo mo, Jean Pahardo. Una sa lahat, humawak, tumingin o nakialam dyan sa droga na yan, malinaw ho yun. Sasabayan mo pa sa trabaho. Paano kung trabaho ng mama na yon, driver? Ngayon, nasa likod siya ng manubela, napakaraming nakasakay sa likod niya, okay lang yon. Dahil nagpapahaba siya ng oras. Loko-loko. Ayusin niyo ho. Gusto na natin kumalma di ba? Kakalmahan na lang natin yung mga ganitong klaseng issue. Pero pag nakakarinig ho tayo ng mga ganyang klaseng litanya, anak ng droga, saan nyo hinuhugot yung mga yung mga punto de vista nyo? Nagpapahaba ng oras. Naiintindihan nyo.
yung mga ordinaryong mananakay sa likod, mga bata, matanda, mga trabahante, yung driver nila, bangag, ganun. Gusto nyo yon? Comment nyo nga ho sa baba kung agree kayo sa sinasabi nitong si Madam Nunal. Latata ng utak mo napunta sa Nunal mo, Madam. Ayusin ho natin. Nakakahiya ho kayo. Kahit sino pa nahuli nyo, wala kaming pakialam. Bawal is bawal. Sasabihin ng doktor, nahuli ako, nagpapahaba lang ako ng oras kasi para marami ako ma-operahan. Payag kayo doon. Adik ang doktor nyo. My goodness, anong klaseng mentalidad yan? Ha, Madam Jean Pardo? So okay lang yung ganon? Hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Wow, biktima sila. Tandaan nyo kayo mga drogista dyan, ha, yung mga user, ha. Kailanman hindi kayo nagbiktima, ginusto nyo din. It takes two to tango, ika nga. Hindi naman pwedeng ikaw lang, bibira ka, babanat ka, ganon. Huwag mo nga kami lokohin. Kahit sandamukal na problema ko, di ako gagamit niyan. Kasi alam ko masisira ulo ko dyan. Mga tanga ba kayo, ha? It takes two to tango. Hindi naman pwedeng magsulo tong user, hindi naman pwedeng magsulo yung vendor. Hindi ka naman, pinilit kayo, ganon? Tinutukan kayo ng patalim, biktima kayo, ganon? Anak ng to, biktima talaga, Madam. Ginusto nyo din, yun. Kung ano man yung nag-udyok sa inyo, curiosity, o udyok ng barkada, mga tanga kayo, ganon. Anak ng to, anong klaseng mga dahilan yan? Mga biktima, yung mga drug user, hindi sila magiging biktima. Ano mga biktima? Hindi, gusto nila yan. Ang dami nilang pagkakataon para magbago. Ang dami nilang chance every time na gumigising sila kada umaga, meron silang pagkakataon para magbago. Pero, ang nangyari ho dyan, gusto ho nila na ganyan ang buhay nila. Kaya kung sakaling gurgurin sila nung nagdaang administrasyon, wala tayong problema doon. Dito sa administrasyon na to, naghahasik ng lagim itong mga durugista na to at binibaby naman ho ng mga nagpapatupad ng batas. Anong klaseng mentalidad yan? Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hour. Nakananto ko, Talagang itutulak mo yung kabobohan mo na yan, Madam. Itutulak mo yung kabobohan mo na yan. Talagang, wala na. Hanggang doon na lang ho tayo. Ayoko na ho, mga kababayan. Punta na ho tayo doon sa mga may kwentang pinag-uusapan. Kasi kahit paano nyo pagbalik ta rin yung, yung issue ng mga pronouncement niyang si Romel Marbil, hindi nyo ho mababago ang katotohanan. Na kahit paano nyo papalusutin, bigyan ng excuse tong mga durugista na to, choice ho nilang maging bangag. Mantakay mo presidente natin, pinaparatangang bangag. Presidente na yan, nagpapahaba din ng oras. Para saan? Tanong ko sa iyo, Madam. Kung ito yung mga maririnig mo araw, mabubuko ka eh. Oo nga, grabe. Grabe, ganun kawawa naman sila. Kailangan magbangag sila araw-araw, maya bangag, ganon. Anak ng tawa, wag ho ganyan, Madam. Malalaso ng kaisipan ng mga kabataan at sasabihin, magsisink in sa kanila na okay lang magpahaba ng oras. Naiintindihan yan ng PNP. Magbabangag ako para humaba oras ko, ganon. Ay, naku po, Jean Pajardo, squeeze mo yung nunal mo para yung utak mo pumunta sa ulo mo. Wala na eh. Kumbaga, nakakawala ho ng respeto yung mga ganyang klase. Kasi, kumusta naman ho yung mga ordinaryong Pilipinong hindi nagdudroga at pinipilit nilang iwasan yung mga ganyang klaseng gawain dahil masama. At ayaw nilang makapamerwisyo. Kayo naman, mas inuuna nyo pang protektahan ang kapakanan nitong mga bangag na to kaysa dun sa kanika nilang mga biktima. Bahala kayo dyan. Ayoko na sa inyo. Nakakaano na kayo. Dito ho tayo sa mga na-overwhelm kay Ma'am Sas at dito kay Third Floor Studio. Naku po, ito na nga ba. Pagka usapang overwhelming, sino pa bang aasahan natin dyan? Walang iba kundi itong Third Floor Studio. At kasama ho nila ang isa sa, kumbaga, iniidolo natin. Isa ho sa OG ng money political vlogging. Si Ma'am Sas Rugando Sasot. Mahusay ho yan. Kung papipiliin ho tayo ng top vlogger talaga ngayong mga panahon na to,
isa sa pinakamahusay at talagang kahit mag-solo flight ho yan, kaya ng ulo niyang mag-analisa ng talagang magaling. Ayang si, nasa top 5 natin itong si Madam Pamela at itong si Madam Sas Rogando Saso. Yung siyempre, third floor studio, automatic na ho yun. Pero talagang mahuhusay ho yan. Magaling ho talaga yung mga yan. Matataba ang utak. Pinapaakyat ho tayo ni Madam Pamela dyan sa ano na yan, dyan sa live na yan. Kaso, yun nga, nakaano na ho tayo, nakapahinga na tayo, kaya hindi na ho tayo umakyat. Ito na ho, pakinggan ho natin. Sabagay, ano ba naman maiaambag natin dyan? Ala, hindi makikipagtagisan tayo sa mga yan. Gagaling na. Mas mainam pang makinig na lang ho tayo. Di ba? Magaling yan eh. Ika nga nila dyan, watch and learn, ika nga. Kay Madam Sas, kakanaka dyan. Naku, baka tay-tay abutin mo dyan. Ito mga kababayan, tuloy ho tayo dito. Game. Well, for his foreign policy. Bakit ako kayo nga nagtrabaho under him? Dali lang. Bakit ako bigla? What's your Ito take? na naman, ito na naman si BBM. Bago nyo pina-Bangladesh yung page ko, di ba ililista ko nga lahat ang flood control projects, pati ang kanilang mga contractor sa Bicol, tapos bigla ninyo ako binangladesh. Hindi sana kung hindi nyo ako binangladesh, nakita nyo na rin kung asan yung mga flood control projects at sino yung mga contractors. Nilabas mo kasi yung Google link where people can download the file. Dapat i-share natin ha, mga Okay, share natin ha. Yung, meron akong kopya niyan eh. Meron tayong kopya. Masama ba yun? Oo, binangladesh ka nga eh. So masama yun. Yung for the motherland page, wala na ho yun. Di ko alam kung may babalik pa yun. Na hindi, inaabangan din ho natin eh. Pero hindi pa ho natin nakikitang bumalik yung page nitong si Ma'am Sastrugando. Bago yan ha. Naku, I think naman hindi naman siya nag-work sa YouTube. Pero sa Facebook, yun na pala ang bago nilang modus operandi. Talaga ba? Gagawa sila ng mga maraming, i-clone nila yung page mo. Gagawa sila ng maraming katulad ng page mo. Tapos, mag-hire sila sa Bangladesh ng iba't ibang operatives. Tapos, i-report nila yung page mo ng business impersonation. Kagagawan din nila yung My goodness, okay. Tama nga naman. Tama nga naman. Okay din nga naman yung strategy na yon. Kokopyahin yung page mo, tapos paparatangan ka na nangungopya ka. Ngayon, matitake down yung page mo. Okay. Kayo mga kababayan pagka medyo mainit na page nyo, alam nyo na gagawin. Kasi malaki yung for the motherland vlog eh. Kaya talagang pinontirya yun. Magre-replicate ng mga pages. Yes. Kailangan yun eh. Kasi yung mga gumawa ng page na yun, sila yung magre-report. So these guys were not necessarily the same people that took down your page. It was FB who took down your page. Well, ang niyan, report for impersonation. So it's because of those reports. Yeah. So yun ang bago ngayon sa Facebook. Grabe yung modus operandi ng mga to. Grabe talaga, grabe. I don't know. Ano take mo ron, Misa, dun sa pinakahuling statement ni Marcos Jr. Dun sa over Yan. Alam nyo, ang Pilipinas, dalawa ang seasons. Wet and dry. At least, nasaan ka doon? well, at least sa dry season, gumagana naman yung flood control process. Ito si Madam Pamela sa talaga. Kita mo naman, wet na wet yung si Mama Okay. Wet na wet. Hindi, yung buhok, wet na wet. Tingnan nyo naman. Kayo talaga. Tuwing wet season lang siya hindi gumagana. At least, gumagana siya half of the year. Gigil mo ko. Medyo na ko doon. Nabudol mo ko doon. Ito si Marcos, tama! Tama naman siya. Na-overwhelm yung flood control projects ng flood. Pero at least half of the year, during dry season, gumagana naman yung flood control. Yun. Do you honestly think? Ay, mga demanding pa ba naman tayo, di ba? At least,
pagka tag-araw, yung flood control, garantisado at siguradong gumagana. Pero pagka umulan, yun lang, doon lang pumapalpak, di ba? Give credit where credit is due. Correct. Ituro kaya natin sa kanila yan, Mrs. Sandro, di ba, no? Na the peso is weak because the dollar is Dollar is strong. Oh, parang ganito. The flood control projects are not working because they're not working. They're not working because there's flood. Ready, chicken na. Hindi, alam mo, do you honestly think that he said it right when he said na yung flood control ang na-overwhelm, or was he really talking about his feelings? Alam nyo, kayong dalawa ang nagtrabaho at Hindi. nag-PC kayo, ha? Huwag mo kami ibalik doon. Tinatanong ka namin. Grabe, no? Parang natatakot na tuloy ako kung mag-judge. Parang cancel ko na ata yung invitation ko kay Madam Pamela na mag-collab kami. Mahirap ata eh. Nakakatakot siyang kakulab, oh. On the spot ka ba? Nakakatakot. Oh, well, you worked with him. You provided the programs or the spills. Yeah, I gave pointers sa Oh. foreign policy. Pero Foreign I think this is not the BBM candidate. Aminin na yan. This is not the BBM candidate. And I don't think kung sino, at makikita mo na BBM is now surrounded by not so good people kasi pinagugurgur nila lahat ng good people nila. Kaya kita mo, do you really think that if this happened during the campaign, he would say something as stupid like that? Hindi. No, no? Unthinkable. Grabe nga eh. Sobra siyang nabulok when he let go of the people na maayos. saka wala nang nag-iisip talaga ng matino para sa kanya, no? Wala. Ang bababaw na ka-backlash pa yung mga statement nila, di ba? Yeah. Alam mo, ito kasing sa sinabi niya na overwhelmed. Dito na muna na-reveal na hindi naman presidente ang may kasalanan kung bakit to be fair with the president, with BBM, it's not the president's fault na merong underwhelming performing na flood control projects. Ang ano dito is talaga yung cut ng mga politiko sa flood control projects. At ang number one, dyan, mga congressman. Ngayon, sa statement na ito ni BBM, dito na lumabas talaga na hindi niya kayang banggain ang mga buwaya sa Kongreso. Ayun. At dahil dyan, mga kababayan, gusto ko muna nating pasalamatan itong si Mama Banateros Baines Lori. Maraming salamat ho. Ingat po kayo dyan sa Japan. Mega meron pa talagang pahabol itong si Ma'am Baines Lori. No? Maraming salamat, Mama. Long time no see. No? Agad yung natin pinapakita para magpakulay kayo. Para lang lang yan. Kumbaga, sobrang na-appreciate lang natin yung nag-extra effort. Pero yung comment, manood, like, okay na ho yun. Wala, masayang-masaya na ho tayo doon. No? Kung i-share nyo, talagang thank you. No? Maraming salamat ho. Tuloy natin, tuloy. Game. Oh. Game. Anang nakita ko dyan. And kasi madali namang sabihin na, okay, paimbestigahan natin itong mga 5,500 flood control projects, magkakaroon tayo ng audit. Madali lang naman yun, quality audit. Titingnan mo, hello, I'm pretty sure may mga engineer or architect na nanonood dito, no? He could have just investigated it and sabihin niya, maraming sa flood control projects ang defective, kaya they didn't perform as we expected them to be. Pero ayaw niyang banggain ang mga buhay sa Kongreso. Dito na lumabas sa statement niya na yun. Ayaw niya banggain, Miss Sas. Bakit? Nag-mute Bakit ka. ayaw niya? Oh. Ano yung sabi mo? Kaya nito, nag-mute ka. Hindi. Actually, Miss Sas, kung sinasabi mo that he could have done something different by doing a quality check of those existing 5,500 flood controls, he didn't do it. Unang-una, he didn't do it. Ang second point ko is, he even claimed it as his during his SONA
Why would he do that? Wow, correct. Yung hindi mo na nga mabangga yung mga yung pinsan mo at yung tauhan ng mga pinsan mo, kinlaim mo pa na sa'yo yung 5,500 control, flood control. Well, I think kasi they're pressured to reveal mind-boggling achievements, no? Tuwing SONA. Pero ano naman sa tingin ho natin sa susunod na administrasyon, magkakaroon ho ng malalimang investigasyon kaugnay dito sa mga dito sa mga issue na to na nararanasan natin ngayong mga panahon na to. Tayo ay umaasa, no? Sana mapagtuunan ng pansin ito ng susunod na administrasyon para talagang ay hindi na maulit yung gusto lang ho nating maulit dito sa mga inimbestigahan ngayong mga panahon na to, alam nyo, yung war on drugs strategies. Pero yung napakatinding baha at napakapalpak na flood control na naranasan ng mga kababayan natin dyan sa Bicol Region, dapat hong imbestigahan yan sa susunod na administrasyon. At kung merong man dapat makulong na mga congressman dahil sa kapalpakan o kakurakutan, dapat may kalalagyan sila sa susunod na administrasyon. Kaya para doon sa mga pabida ngayon na congressman, hinay-hinay kayo. Pag naging presidente si BP Sara, may kalalagyan kayo. Sigurado. So, di ba ang ganda naman pakinggan na we have 5,500 completed projects. Expose ko pa nga kasi nga alam mo naman, may mga whistleblower na mga nasa government. Sabi nung taga-government na nagsabi sa akin, yung 5,500 po na yan pa yung mga leftover ng previous administration ng recently lang natapos. Hindi ibig sabihin, ngayon siya sinimulan, tapos ngayon lang, tapos under you. Kasi yung mga pinondohan pala daw, ng new administration, hindi siya tapos. Yung iba hindi nga natapos kasi nga nakuha na. So I think yung kasi nakita na natin yan, halimbawa yung drug-free barangay. Di ba yung nag-claim siya, 31,000 something thousand na ang drug-cleared barangay. Karamihan nun, noong Duterte administration, so hindi niya nilireveal kung ilan yung na-clear under his administration. Kasi nga, that would be more honest na meron na lang 10,000 na hindi pa drug-cleared, ang na-clear na namin sa 10,000 in 2 years ay 3,000. Parang ganon. So, ganon din dito sa flood control. I think, kailangan nila magpresenta ng achievements na nakakamangha Ayun nga lang, pagkatapos ng SONA, nagkaroon ng bagyo, na fact-check siya ni Karina. Ngayon, di ba ganun din naman siya? Sabi niya, merong nabangga ng barko na parang Yung isa. Yung isa, kaya Correct. naging 5,499 for a while sa Nabangga SOCMED, ng barko diba? ng flood control. yes. Saka yung sabi niya, dahil maraming basura. Ngayon kasi, ang nangyayari, I think the people around BBM ay hindi na talaga nag-iisa. Halimbawa yung nagsabi maraming basura, huwag kayong magtalat ng basura. Yung tupad, kasi yung tupad is sweldo yan Yung mga nagtatrabaho ng tupad, yan ang isa sa mga trabaho nila, ang maglinis. So, ibig sabihin, ang taba talaga ng utang, di ba? ang dami mong binigay na tupad, barado pa rin, there's something wrong. Alam mo bakit? Ang sindikato nila sa tupad, pagbibihin lang nila yung mga kababayan natin, tapos magwawalis lang ng konti at aayusin na. At tapos yung mga DSWD, mag-aalisan na rin. Ibig sabihin, pang-photo op lang rin. At Grabe naman yan. Attendance. Yun. Hindi pa pwede yan. Kasi under the law, sa buong araw, walang ganon. kasi under the law, Marlon, saka ang tupad, you have to work at least 10 days. And you cannot exceed 30 days. Tapos you can only avail tupad work 2 times in a year. Tapos, dapat yung tupad na sweldo, either digital mo ma-receive or through money remittance. Yun yung nakalagay sa batas. Magkakaroon ka lang ng pwede lang siyang in-person kung walang available money remittance center sa lugar mo or something like that. Pero doon sa mga nakikita ho nating larawan na sumusweldo dyan sa tupad na yan, nakasobre ho yun sa kanila, di ba?
Yung sila madam, yung mga naka-brace na tumanggap ng tupad. Di ba merong nakasobre tapos binibilang-bilang pa nila. Mabawal pala yun. Yeah. So, kaya nga itong mga nangyayari ngayon, no, marami itong kababalaghan. Ito ngayon talaga ang sinasabi ni Romualdez sa panahon ng kadiliman at kasama. Mismo. Ito nga, nakakaloka yung ninong mo, Miss As. Yan tito mo, sabihin mo, mayos-ayos nga. Nakagigigil ako sa kanya. Actually, balikan ko lang, Marlon, yung sinabi mo nun sa tupad, no? Because I've seen it sa probinsya where I live, medyo nasa barrio side kami. Nakikita ko, Marlon, or Sas, na alam mo yung pinagdadamit lang sila at pinagpipwesto sila na hawak nila yung walis. But after na sila ay mapicturan for attendance or whatever purpose they have for taking photos, no? Wala na yung lilinisin mo yung kalye 11 o kung anong kalye 13 meron ka dyan. Walang ganon. So hindi nangyayari yan. Okay, dyan sa mga barangay natin na yan na naglilinis, sabihin na natin na ginagawa talaga nilang naglilinis sila. But there is a bigger problem sa bigger picture wherein we have to ask, paano talaga ang garbage disposal natin in general? Ayun na nga. Kasi nga, di ba, meron ka ng tupad na ang trabaho nila ay maglilinis. Pinakamalaking budget ng tupad is 2024, 29 billion. Kasi nag-umpisa yan nung panahon pa ni Duterte, yung tupad eh. Nung panahon ni Duterte, mga ano lang yan, 1 billion, 2 billion. Kasi ano lang talaga siya. Ang tupad is for transition work. Wala kang trabaho, kailangan mo na experience, magtutupad ka, and after ng tupad, bibigyan ka nila ng certificate of employment, so meron ka ng record ng employment. So that, ngayon, kung gaano tinaas ng tupad, doon ka magreklamo na ang dami kasing kalat eh. Ha? Di ba 29 billion yung tupad din ng budget? Oo nga. Kasi, well, at meron pang budget yan for garbage collection and cleaning, di ba sa DS? iba pa yun. Iba pa yun. Kaya nga we have to ask na ano ang ginagawa or ano ang larawan ng ating garbage disposal as a whole. Kasi totoo na valid ang reason na basura can cause the drainage to clog and that causes the flooding. Totoo naman yan. Sa U-Belt lang, Marlon, nadaan tayo nung minsan dyan, makikita mo na maaring inangat nga nila yung kalsada sa Espanya para hindi na bahain. Hindi naman natin alam kung ano rin yung basurang pumapasok doon sa mga drainage na ginawa nila. Gaano kadisiplinado ang mga mamamayan in terms of di ba? Yung paghihiwalay ng bulok sa nabubulok sa hindi nabubulok at Irrigation scheme. yeah, yung mga ganyan. And I don't know, Misas, natira ka sa Europe, no? Ako napapanood ko lang to and I loved it when I realized na in Europe, let's say in Germany, merong machine doon na yung mga bote ng soft drinks, pwede siyang maano ng food stub. Meron siyang amount na, halimbawa, pinasok mo doon, nakailang bote ka ng, sabihin na natin, yung bote talaga ng wine, ng kung anong beer, ng in cans. Depende. 20 cents, 30, 50 cents. Yung bote ng wine. And most of the time, Miss Sas, ito ay located sa entrance Ganda ng pwesto ni Sir Carlo, no? Tamang pakinig lang siya. Nasa gitna lang ako. Yan, ganyan lang siya. ng mga grocery stores. Ibig sabihin, ang purpose mo talaga ng pagdi-dispose mo, makakuha ka ng food stub at maibili mo yon ng Correct. maaring another Kahit sa Korea, meron ganyan, di ba? Yung mga nagbablog. Yung mga bote-bote, pinapalit ho nila. Pati yung mga baso ng Starbucks, pinapalit ho nila ng pera. round of drink or gulay or salad or whatever like that. Whatever, no? Bakit walang nakakapag-isip na gumawa nito sa Pilipinas? Bakit, di ba? Bakit walang nakakapag-isip na magsimula tayo sa pinakamababang problema ng lipunan? Basura. And kapag na-address mo yon, mag-e-escalate ka into another agenda ng bansang ito na kailangan ng solusyon. Wala eh. Di ba? Akala ko ba, Misas, mag-uupo ng magagaling? Pam, dagdagan. Magagaling naman sila, Pam, Wala siya. Ay, sorry, Marlon.
sorry, dagdagan ko lang yung segregation scheme sa abroad, sa Germany, even US and Canada pa, karamihan na ngayon ng mga household doon, yung sarili lang sink, may grinder na. So yung mga basura nila, yung mga buto, talagang pag itinapon mo sa lababo, dudurugin na yun. And mapapaisip ka saan punta nito, saan ang diretso. And pati yung water treatment facilities nila, maayos. Dito, sinisindikato, pinagkakakitaan, at lahat na lang ginagawa nila ng pera. Hindi kasi ang ano talaga nila is yung flood control nila is hindi naman talaga para makontrol yung flood. It's project-projectan. Kasi nga madali silang kukupit dyan sa flood control, di ba? Mga kuning-kuning na flood control, hindi ba? Halimbawa, yang issue nila hindi naman ganun kalakas yung hangin. So hindi gumagana yung drainage. Pero pag tiningnan mo yung mga flood control, bakit hindi na lang nila ayusin yung drainage ng mga yung drainage system sa Pilipinas? Ano pa ito? Hindi siya sumusunod sa population growth. So yung drainage system natin noong mga panahon ng mga lola natin, parang ganun pa rin ata yung drainage system sa Pilipinas. Hindi talaga siya gagana. Kaso nga, ang sabi nga, di ba, ayaw nga nilang lutasin yung problema. Kasi habang hindi nalulutas yung problema, tuloy ang pag-overwhelm ng bulsa. Tama. At Ganyan tuloy po, yung sa dredging, SAS, di ba? Alam naman natin, hindi naman madaling i-monitor ang pag-dredging. So sasabihin lang, nag-dredge lang ngayon, tapos ang budget nila, nag-dredge ng sa buong isang linggo, yung pala, 2 beses lang o 1 beses lang nag-dredge. Pero yung pondo, pang 1 buong linggo. So talagang... doon sila nakakakatong. Doon tayo nalulusutan itong mga buhay to. 2 araw lang magtatrabaho pero ibabayad nila o meron silang komisyon o makukuha nila, kinuha nilang pera, 1 buwan ulit. Baka yung katapusan ng buong proyekto, kinuha na ang bayad pero 2 araw lang ng trabaho. Wala hindi sincero at walang political will tayong nakikita para maipatupad ng tama. Tapos yung sabi mo population growth, tama ka rin eh. Ganyan din ang problema ng traffic, di ba? Parami yung kotse, population growth, di ba? Tapos yung kalsada natin, ganun pa rin. So, ang daming mali na kung mag-iisip lamang ng tama, yung gobyernong ito, may magagawa sila para sa mga Pilipino. Hindi, alam mo, ang hilig nilang i-compare si BBM kay Duterte. Parang, syempre, gusto nilang pakitang malaki, pero dapat, kino-compare nila yung sa mandate. Si Bongbong Marcos ay binoto ng overwhelming majority. Si Duterte, binoto lang siya ng, 30%. Ang laki nung pagkakaiba. So, sa dalawang presidente, dapat si Bongbong si Bongbong, yung tipong, kung gusto niya paguhin ang isang ahensya ng isang ganyan, kaya niya eh. Kasi ang laki ng political capital niya eh. Correct. Kaya nga mataas ang expectations sa mga tao sa kanya. Ngayon, is not performing sa level ng expectations ng mga tao according sa mandato niya. Kasi can you imagine na boto ka ng overwhelming majority pero napaka-underwhelming ng performance mo. Na parang, siguro maintindihan ka namin kung binoto ka lang ng 20%. So, yung performance mo hanggang 20%. Hanggang 20% lang na mandato dahil mahirap talaga yun. Ikaw, overwhelming mandate ka, tapos ang taas-taas ng trust rating mo, sabi ng Okta. Oo nga, lintik na. Kumbaga yung nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino, kaya kahit kung sino mang banggain mo diyan sa sa pamahalaan, wala kang magiging issue kasi yung mandatong ibinigay sa iyo. Napakaraming Pilipino ay pinagkatiwala sa iyo yung kanilang mga boto. Pero hindi ho yun ang nakikita natin sa administrasyon na to. Imbis na questionin, imbis na banatan yung mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yung mismong presidente pa ho natin ang kumukonsinte sa mga kalukuhan ng mga tambaluslos dyan. Okta to, gigigil ako. Pagkano? Parang sa tingin niya ang bobobo ng mga Pilipino para i-manipula mo pa rin yung datos. Yung para gawin mo na ang survey mo gawin mo pa rin propaganda,
using data na, di ba, that made you lose your credibility and that made people think na wala na tayong dapat asahan sa mga survey na to. But the sad thing is, ang mga survey na to ay nananatiling instrumento para magkaroon ba ng ng image yung mga tao na, let's say with Erwin Tulfo, di ba? Erwin Tulfo has remained to be the number 1 senatorial bet for 2025. Pero, gumawa ka ng online survey, Marlon, wala, ang daming galit sa Tulfo. Now you wonder, sino-sino ang mga respondent na sumasagot sa sa survey ninyo? Baka kayo-kayo lang yan sa Kongreso, di ba? Kasama ng mga staff ninyo. Well, di ba, Correct. ano nga dyan, di ba? Titingnan mo yung movement ng politika kung yung survey ay totoo. Halimbawa, Akma. di ba ang niyan, meron talagang in-house survey yung mga politiko, yung talagang totoong sentimiento. So makikita mo sa movement nila yan. Halimbawa ng 2022 election, ang press release nila si Lenny yung number 1 sa survey. Pero si Lenny yung madalas mag-negative campaign, hindi ba? Ibig sabihin, ay mahina si Lenny sa survey, kaya kailangan niyang paglibakin yung kalaban. Para ngayon, sabi nila si Sara yung pinakamahina, pero bakit grabe yung panglilibak ninyo? Gusto niyo na talagang... So there is something wrong. Aminin nyo yan, di ba? Nag-PR kayo. Merong hindi nagmamatch sa kung ano yung pinapakita yung survey na kayo yung ang taas-taas ng trust rating nyo. Tapos at the same time, bakit kayo yung grabing mag-negative campaign? Oo. Yan, dyan lumalabas yung you're trying to like cover up your insecurities and your underperformance with the propaganda na very good ka pa rin para yung tao magkaroon ng mind conditioning na okay naman pala siya, walang issue. Wala ako naririnig na negative na balita sa GMA, sa ABS-CBN, di ba? Wala namang nasasabing masama tungkol sa kanya. Ang masama nga si Sare, di ba? Dahil nga binili mo na halos shares ng ng mainstream media, yung binili mo na ng milyong halaga, bilyong halaga, bopols ka pa rin. Diba? Ganun din ba kay Lenny? Wala naman tayo narinig na masama tungkol kay Lenny sa mainstream. Ano bang common denominator nitong dalawa? Hindi ba? So ngayon, I think, itong ginagawa nila, I think nag-uubos talaga sila ng pera para yung in-house survey nila mag-reflect doon sa effort ng pera nila eh. Kaya kasi I think yung totoong survey, yung honest na hindi nilalabas ng politiko, doon nila nakikita na hindi pa sapat yung ginagawa nila. So kailangan pa nilang itodo yung panlilibak. So ito ngayon na yung kay Tambi, yung makikita na hindi pa niya na-reach yung gusto niyang goal kay Sara. So ibig sabihin, sa honest na survey, nakikita niya na kulang pa ang effort. Kulang pa yung effort niya. Ilan pa hahabulin niya? Baka naman todo bigay na siya, hindi pa siya umabot sa passing grade. Ang tanong Correct. dito, ilang bilyong piso na yung nagastos nila? Grabe, sarap ng talakayan Para nila, no? magduwakin ang mag-amang Duterte, di ba? Si BP Sara at saka si PRRD. Kaya bongga ngayon ng mga PR, mga PR. Sobra. And lahat ng mga malalaking nasa kanila. And may isang meeting na pinipa, may nakakwentuhan sila, isang malaking PR, Pam, naalala mo to? Kwento nung isang kausap natin. Ang sabi niya, halos lahat ng araw, inamin nila, halos lahat ng mainstream media, hawak nila. Pero ang isang pinakamalaking problema nila ngayon, alam mo kung ano, SAS? Ito, itong SOCMED. SOCMED. At yung narinig At hindi ho nila mapipigilan ng SOCMED. Ayun na nga mga kababayan, punta lang ho kayo dyan sa mga taga third floor kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng talakayan na yan. Itong si Ma'am Pamela, at itong si Sir Marlon, at itong si Ma'am Sas Rogando Sasos. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo po napanood itong video na ito, click nyo lang. Mahalin natin ang Pilipinas.